DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Dati akala ko para sa akin ang ginagawa mo. Para protektahan ako sa maling pagtingin ng mga tao sa paligid mo. Pero ang totoo, para sa iyo lang naman ang lahat. Dahil natatakot kang tanggapin na mali ang desisyon mong magpakasal sa akin. Pagod na ako. Pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako ang bukas. Binili ko yan. Matagal na. Kaya lang, na-delay ang delivery. Matagal ko lang nabayaran yan nung may trabaho pa ako. Grabe, no? Super delayed naman. Kaya nga dati ko kasing katrabaho yung nagpapa-order. Naabala raw yung package kasi galing yan sa ibang bansa. Pero, Ronel, magtipid-tipid muna tayo ngayon, ha? Oo, Tina. O ano yung naiwan mo? Late ka na yata. Ha? Ano nga ba yung naiwan ko? Ano ba yan? Napaka-absent-minded mo naman. Oo, naalala ko na. Flash drive. Doon nakalagay yung presentation ko Uy, ayun yata sa may salamin. Oo. Ayan, napakabait naman ng baby ko. Tulog na agad. Thank you. Nakakapaglaban na ako. Yo, si Ronel, itong tawag. Oh. Hindi ako makakauwi. Ano? Bakit? Nag-out of town kasi kami kanina. Kasama ko yung mga katrabaho ko para sa isang presentation. Kaya lang, nasiraan kami. Dito muna kami sa apartment tutuloy.
Wala na kasing masasakyan eh. Ganun ba? O, sige, okay. Ay, teka, kumain ka na ba? Oo. Okay, sige. Buti pa. Ilak ko na yung pinto. Mukhang kailangan ko na yata kumuha ng yaya. Tatawagan ko si Mama. Magpapatulong ako sa kanya. Ang bango. Ilang minuto na lang ito. Makakakain na tayo. Hindi talaga ako nagkamaling dumaan dito sa bahay niyo. O, sige na, Connie. Maupo ka na. Ihahain ko na ito. Sige, gutom na talaga ako. Sinabi mo pa. Oh, si Ronel? Oo. Oh, Tina? Tito, magkasama pala kayo? Oo, hinatid ko na si Ronel kasi... Si Connie dumaan saglit. Hi, Gabi. Hi. Connie, narito ka pala. Hi, Ronel. Ano, kumusta ang trabaho? Ayos. Salamat sa mga tip mo, ha? No problem. One shot away lang ako. Oo, maupo na kayo. Sabay-sabay na tayong kumain. Tamang-tama, luto na yung ulam. Maghuhugas lang ako ng kamay. Tabi na kami ni Connie. Okay lang ba, Connie? Oo naman. Ronel, bakit hindi mo sinabing kasama mo si Tito? Ha? Hindi ko naman alam na nandito si Connie. Ako tuloy ang naiilang eh. Oo, okay lang yan. Magain ka na. Gutom na ako eh. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Papang, salamat dito sa mga dala nyo. Mukhang ang tamis nitong mga kamote na to ha. Talaga. Ako na pumunta rin kasi wala na yata kayong planong umuwi sa probinsya. Pasensya na mo, Papang. Pareho kaming busy sa trabaho ni Tina. Oo nga po. Ayos lang na magsikap sa buhay, ha? Pero sana hindi nyo nakakaligtaan ang obligasyon nyo sa isa't isa, ha? Kaya nga po, sinisiguro namin na magkatuwang kami sa lahat ng bagay. Hindi, yan ang tinutukoy ko. Oh? Papang, 2 taon na ang apo ko, ha? Ala ba kayong planong bigyan siya ng kapatid? Papang? Tama naman si Papang, Ronel. Mukhang nakakalimutan na natin yung obligasyon sa isa't isa. Kailan ba tayo huling nagsiping? huwag maintindihan si Papang. Ganun lang talaga magsalita yan. Minsan di pinag-iisipan. Pero totoo naman eh. Wala na talaga tayo. Tina, pareho tayong pagod. Isa pa, ikaw na rin na may sabi, hindi pa. Mahirap ang buhay. Baka madagdagan ang anak natin. Hirap pa tayo ngayon. Isang beses pa lang ako nakakabenta ng insurance. Ronel. Mas mabuti na ito para hindi agad masundan si baby. Saya, matulog ka na. May 2 missed call na si Mama. Ba't kaya? Wala pa naman akong pangtawag. Ay,
Si Ronel, ayun yung cellphone niya. Sigurado may pantawag siya. Ay, bakit may pin ang phone niya? Tina, Ronel? bakit hawak-hawak mo cellphone ko? Makikitawag sana ako. Kaya lang, may pin. Akin na. Bakit may pin code ang cellphone mo? Di ka naman naglalagay niya dati, ha? Sa trabaho kailangan. For security purposes. Bakit ba? Sino ba tatawagan mo? Si Mama. Sandali ako na magdadaya. Oh, sino yan? Katrabaho ko. Oy. Papatayin ko, ma'am. Tatawag na lang ako mamaya doon. Bakit ba ayaw mo pakita sa akin yung cellphone mo? Ako na nga Ano tatawag ba kay yan? mama eh. Oh, ayan. Nagre-ring na. Diyan ka na. Hello, Ma. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dito na kayo matulog sa kwarto niyo dati. 2 araw lang namang wala ang kapatid mo. Hoy, Tina. Tina! Ay, ano, Ma? Ano sabi niyo? Kanina pa kita napapansin. Mula nang dumating kayo rito ng apo ko, bakit ba parang tulala ka? Wala. Pagod lang ako sa trabaho. May problema ba kayo na Ronel? Kinukonsumi ka na naman ba ng asawa mo? No, hindi ho. Hindi naman consumption si Ronel eh. Oo, dati medyo easy-go-lucky siya. Pero ngayon, masinop na siya. Abay, dapat lang, ano? Ay, siya. Maiwan muna kita. May pinakukulo pala akong tubig. Sige ho. Ay, bakit ba ganitong nararamdaman ko? Parang may mali. Salamat, Manong. Talaga kaloko. Ha? Si Connie? Bakit nani dito yan? Alam naman yung wala ako dito, ah. Tina! Pakibitbit nga tong bag na may lamang damit. Oo. Hi, Tina! Kanina pa kita hinihintay eh. Napapadalas yata pagpunta mo dito, Connie. Kasi may mga bagong unit na pinagagawa sa may una ninyo. Kaya may mga kliyente ako dito. Ganun ba? Sabi ni Ronald, pauwi na raw kayo. Halika. Doon tayo sa loob. Hindi na naman siya umuwi ngayong gabi. Napapadalas yatang hindi umuwi itong si Ronela. Bakit ba ganitong nararamdaman ko? Talagang kinakabahan ako. Tatawagan ko siya. Aalamin ko kung nasan siya ngayon. Ring lang ng ring. Si Connie kaya yung tawagan ko. Oo, tama. Dadial ko yung number niya. Ay, naku, Diyos ko. Sana mali ang kutob ko. Ring lang din ng ring ang cellphone.
Anong sabi mo? Tito Gabi, hinahala ko lang naman ito. Paano mo naman naisip na may babae si Ronel? Ilang buwan na akong kinukutuban. Tina, baka paranoid ka lang. Sana nga, paranoid lang ako. Kulang lang siguro kayo ng babe time. Ayan, isa pa yan. Bakit? Matagal na kami hindi nagsisiping ni Ronel. Talaga? Oo. Kaya nga, Tito, anong gagawin ko? Uy, ako pa talaga ang tinanong, ha? Hindi ako credible magbigay ng advice sa mga ganyang problema. Mapapraning na ako. Pati cellphone niya may PIN code. Madalas din, hindi siya muuwi. Pwede ba ikalma mo muna ang isip mo? Paano? Ang tanong, ano ba ang pagkakakilala mo kay Ronel? May tendency ba siyang magloko? Kung bakit naman kasi nakalimutan ni boss na pirmahan yung mga voucher. Kailangan ko patuloy siyang puntahan dito. Ay, saan nga bang floor dito sa hotel yung conference niya? Second floor. Doon lang ako sa hagdan dadaan. Oh, teka. Si Ronel ba yun? Siya nga. Siguro may kliyente siya dito. Bulin ko. Ang bilis maglakad eh. Saan papunta yun? Bakit pumasok sa hotel? Sa room 204? Pupuntahin ko. Kakatok ako. Ay, hindi. Doorbell pala. Magdo-doorbell ako para kunwari room service. Tama. Nanginginig ang kamay ko. Kaya mo to, Tina. Kaya mo to. Diyos ko. Sana mali ang naiisip ko. Oh. Yes? Oh. Tito? Tito Gabi? Andiyan na agad yung in-order ko. Ay, Anong ibig sabihin nito? Tina, anong ginagawa mo dito? Ikaw! Kayong dalawa! Anong ginagawa niyo dito? Lumayas ka dito ngayon din! Tina, magpapaliwanag ako. Ayan ang damit mo! Ayoko na makita pa yung pagmumukha mo! Tina, pakinggan mo! Kahit anong sabihin mo! Hindi mo na mababago pang katotohanan! Ang katotohanan pinagtaksilan mo ako! Walang niya ka! Sa kabila ng lahat ng ginawa ko para pagdakpan ang mga pagkukuyang mo sa pamilyang ito! Para matanggap ka ng nanay ko! Ng mama ko! Patapos ngayon, anong sasabihin mong dahilan? Kung bakit mo nagawa sa akin ito? Ha? Ano? Napagod na ako! Ano? Dati, akala ko para sa akin ang ginagawa mo. Para protektahan ako sa maling pagtingin ng mga tao sa paligid mo. Pero ang totoo, para sa ilang naman ang lahat. Dahil natatakot kang tanggapin ang mali ang desisyon mong magpakasal sa akin. Pagod na ako. Pagod na ako magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. Tuluyan na kayang masira ang pamilya ni Tina at Ronel? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, June Legaspi, at si Bobby Cruz sa papel na Ronel. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga.
superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Dati akala ko para sa akin ang ginagawa mo. Para protektahan ako sa maling pagtingin ng mga tao sa paligid mo. Pero ang totoo, para sa iyo lang naman ang lahat. Dahil natatakot kang tanggapin na mali ang desisyon mong magpakasal sa akin. Pagod na ako. Pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinabagatang Pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Ikaw, Tina. Ikaw ang nagtulak sa akin para gawin ko ito. Oo! Tama ka! Ginawa ko ang lahat ng yon para hindi ako pagtawanan ng mga tao na sinayang ko ang isang matinong lalaki para sa isang tulad mo! Alam kong mali ako! Pero araw-araw pinipilit kong tanggapin ang desisyong ginawa ko dahil asawa kita at minahal ko. Alam kong may pagkakamali ako. Pero hindi sa matadahilan yun para pagtaksilan mo ako! Kahit ano bang dahilan!
hindi kailanman magiging tama ang magtaksil. Hindi yun sapat na dahilan para makipagrelasyon ka sa iba. At kay Tito Gabi pa. Matatanggap ko pa kung babae ka lago, Yumi. Pero pumatol ka sa kapwa mo lalaki at tiyuhin ko pa. Kadugo ko, Ronel. Nakakasuka kayo. Nakakadiri kayo, mga baboy! Connie, paano ko ito sasabihin kay Mama? Tina, hindi ko rin alam. Hanggang ngayon, nanginginig ang bawat himaymay ng laman ko. Ang puso ko parang dinudurog. Ang sakit-sakit. Bakit kailangan mangyari ito? Bakit kailangan mangyari ito sa pamilya ko? Sige lang. Iiyak mo lang yan, Tina. Si Tito Gabi, bakit niyo ito nagawa sa akin? Bakit? Hindi ko maintindihan, Connie. Teka, kaya ba inayawan mo si Tito ko? Ha? Connie? Oo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Unang date pa lang namin. Iba na ang napansin ko sa kanya. Pero gusto kong makumpirma, kaya nakipag-date pa ako ng 2 beses. Hindi ko na sinabi sa yung totoo. Dahil baka isipin mo, sinisiraan ko siya. Lalo na at nire-respeto mo siya ng gusto. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsisink in sa akin ang lahat. Para akong mababaliw kapag binabalikan ko yung pagkakataon na nahuli ko sila sa hotel. Tina. Connie, I'm sorry. Sorry. Bakit ka nagsasorry? Kasi noong una, kala ko ikaw ang babae ni Ronel. Ano? Dahil napansin ko, naging close kayo. Kaya yung unang kutob ko, kung may babae man siya, pwedeng ikaw. I'm sorry. Sorry. Hindi ko alam na may sexual palang asawa ko. Tina? Diba sabi ko sa'yo, umalis ka na sa bahay na ito. Gusto mo bang iparating ko kay Papang yung ginawa mo? Nagkamali ako. Patawarin mo ako sa mga sinabi ko. Kasalanan ko lahat. Nagsisisi na ako. Umalis ka na dito. Ayoko na makita pa yung pagmumukha mo. Nandidiriyo ko sa'yo. Tinawag mong gawin sa akin ito. Bago mo ginawa ang lahat ng ito, dapat inisip mo muna yung kahihinat na ng irresponsable mong desisyon. Hindi mo man lang ba naisip ang anak natin? Isa kang ama. Kapag lumaki ang bata, ikaw ang titingalain niya. Patawad. Patawarin mo ko, Tina. Patawarin mo rin ako, Ronel. Patawarin mo ko sa mga pagkakataong minanipula kita. Patawarin mo ko dahil pinili kong baguhin ang imahe mo sa harap ng ibang tao. At patawarin mo ko kung hindi ko maibibigay ang kapatawarang hinihingi mo. At ngayon, balik
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ronel, Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ikaw! Araya! Nasasaktan ako, Ronel! Sinamantala mong magulong isip ko para makapasok ako sa patibaw na ginawa mo. Ako? Ako may kasalanan? Ha? Sino ba unang lumapit? Huwag mo akong sisihin sa mga nangyayari nito dahil pareho natin itong ginusto. Sinira mo ang pamilya ko. Sinira mo ang pamilya ko! Ikaw! Ikaw ang sumira sa pamilya mo! Hayop ka! Hayop ka! Aray mo! Papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita! Asa na ba yung susi na ko? Bumalik ka rito! Gabi! Ilang beses ko na itong pagpunta rito. Mukhang palagi kong hindi naabutan si Ronela. Tina, Ma, magtapat ka nga sa akin. Nag-away ba kayo? Bakit? Nag-resign na naman sa trabaho. Ano na naman ang ginawa ng asawa mo, ha? Hindi pa rin ba naghahanap buhay ng maayos? mas matatanggap ko pa nga habang buhay siyang maging tamad. Ano ibig mong sabihin? Sana nga, lasinggero na lang siya. O kaya sugarol. Ayos lang sa akin kahit wala siyang trabaho, Ma. Kahit habang buhay siyang nakahilata dito sa bahay. Bakit ba? Ano ba nangyari? Ma! Walang hiyo. Ate! Ang buko! Sabi ko na nga, be! May hinala na ako ng panaibali na pagkatao mo! Ate! Antok mo, ha? Tama na! Napakaraming lalak sa mundo! Bakit ang asawa pa ng anak ko? Pamangkin mo si Tina! Akala ko ba mahal mo pamangkin mo? Patawarin mo ko! Nadala lang ako ng emosyon ko! Isang ko rin kayo yan! Ate naman, patawarin mo na ako! Hindi na ako pinapatulog na nagawa kong ito. Pinili ko naman takasan pero natalo ko ng tukso. Kaya patawarin niyo na ako. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tina? Papang. Ang anak ko. Ano nangyari sa anak ko? Kumusta na siya? Ha? Maayos na bang kalagayan niya? Bakit ba? Ano ba nangyari? Ang narinig ko, tumalon siya sa tulay. Nabuti na nga lang may nakakita, kaya naligtas agad siya. Bakit? Bakit niya ginawa yun? Papang. May malaki bang problema ang anak ko? May malaki ba kayong problema? Nalubog po sa utang si Ronel, kaya... Kaya? Pasensya na po kayo. Hindi ko inakalang magtatangka siya magpakamatay. Diyos ko. Ipagpasalamat na lang po natin. Buhay siya.
Umalis na ang Tito Gabi mo. Eto, may iniwan siya sulat para sa'yo bago siya lumipad patungong Singapore. Sunugin niyo na lang yan, Ma. Tina! Kahit ano pa nakalagay dyan, hindi na niyan mababago pa ang nangyari. Siguro, kapag lumipas ang mahabang panahon, mapatawad ko rin siya. Pero sa ngayon, di ko kaya, Ma. Wala sa isip ko na patawarin siya sa kanyang nagawa. Dito na muna kami sa bahay. Ayoko na umuwi sa bahay na yun. Baka mabaliw ako. Oo. Dumito ko na muna. Dumito na muna kayo ng aking apo. Bakit mo ginawa yun, Ronel? Patawarin po ko, Sana'y nagsabi ka lang sa akin. Ay, kahit sana ibinenta ko ang lupain natin para mabayaran mo ang malaki mong pagkakautang gagawin ko. Wag mo nang uulitin yun, ha? Huwag mong sayangin ang buhay mo. Ano yung sinasabi niyong pagkakautang? Huwag ka lang magsinungaling pa. Sinabi na sa akin ni Tina ang lahat. Nalubog ka raw sa utang kaya mo tinanggang magpakamatay. Ronel, anak. Magkano ba, ha? Magkano kailangan mo? Ibebenta ko ang lupang sakahan natin sa probinsya para may pambayad ka. Dalawang buwan na ang nakakalipas. Ano, kumusta ka na? Eto, Connie. Sinusubukan kalimutan ang lahat at magpakatatag para sa inaanak mong makulit. Mabuti na lang naririyan ang inaanak ko. Kung hindi, baka nawala na ako sa katinuan. Maghihilom din ang sugat, Tina. Sana nga. Dahil pagod na ako. Pagod na akong magpanggap na hindi ko na naaalala ang lahat. Ang mabuti pa, sumama kayo sa akin. Saan naman tayo pupunta? Mamamasyal tayo. Bakit ka na pa rito? Kala ko hindi mo ako harapin. Ano sadya mo? Ipaanal na natin ang kasal natin, Tina. Sige. Hindi na ako karapat-dapat pang tumayo bilang asawa mo. Pero sana kahit papano, hayaan mo pa rin akong maging ama ng anak natin. Salamat nga pala sa ginawa mo. Salamat. At pinagtakpan mo kung muli kay Papang. Hindi yun para sa'yo. Para kay Papang yun. Ginawa ko yun dahil ayokong ako ang sisihin ng mga tao. Sakaling atakihin siya sa puso kapag nalaman niyang ginawa mo. Tina. Umalis ka na. Sana dumating ang araw na mapatawad mo pa rin ako. Hinihiling ko ito hindi para sa akin kundi para sa iyo. Ayokong habang buhay mong indahin ang sakit ng ginawa ko sa iyo. Ako ang gumawa ng kasalanan.
Kaya ako ang dapat na magdusa, hindi ikaw. Kung kulang ang buhay ko sa mundong ito para pagdusaan ang may gawa ko, pagbabayaran ko ito hanggang kamatayan. Pero, sana, ganito man ang nangyari sa pamilya natin. Huwag mong kalilimutang para sa'yo at sa anak natin. May pag-asa pang naghihintay. Dahil may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang na alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghalay sina Rosana Villegas, Susan Robles, Leonel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, June Legaspi, at si Bobby Cruz sa papel na Ronel. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanoga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahagdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.